Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Kabakan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Kabakan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 8. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhi sa akit, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas ngayon, pinto ay nasarhan. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhi sa akin, ako'y katakutan. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhi sa akit, ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas, ngayot pinto ay nasarhan. Kaya hindi ako makatakas, ngayot pinto ay nasarhan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At kami po'y dumudulog sa iyo na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kabak sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Kabakan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Kabakan. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 14 hanggang 15. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak ng kanyang makita iyong pahingahan ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuha sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pagkakataon pong ito, si Isakar, ang sumunod na anak ng ating nunong ako, ay itinulad sa isang asno. Hindi lang basta asno, kung hindi isang malakas na asno. Ang mga asno po, nung kanilang kapanahunan ay ang mga taga-bitbit
nung kanilang mga dala-dalahan. Ano po? May pagkakataon na kung kaya ng asno, siyempre medyo may kakayahan naman po ang mga asno depende sa laki. Ang sabi kasi malakas na asno, ano po? So, kung isang malakas na asno, kaya po nitong kumarga ng tao. So, parang sa pagkakataon natin ngayon, ang asno po kasi is a mixture ng kabayo at meron pa pong ah, hindi kasi direct yung kanyang mixture. Pero yun po yun. Para siyang kabayo, pero smaller than a horse. Hindi po kasing laki ng kabayo, ano po. Pero si Isakar po itinulad sa asno. Pero ang sabi kay Isakar, hindi ka magiging malaya kung hindi sa kulungan ka mananatili. Eh, sa bagay po, isa namang katotohanan na ang mga asno nung kanilang kapanahunan, hindi naman po talaga naglalaboy. Ano po? Ito po talagang mga nakakulong lang kasi mga katuwang po sila sa pagtatrabaho. Pero sinabi nga na si Isakar, he will stay inside. He will be seemingly imprisoned kasi nasa kulungan siya, no po? Tapos, he will choose. Pipiliin niya na doon lang siya, no? Yun yung kanyang magiging pahingahan. Alam niyo po, samantalang ang kulungan talagang hindi magandang lugar. Ano po? Pero alam niyo maraming nagpatotoo na sa kulungan sila'y nakarinig ng salita ng Diyos. Nung sila'y makulong, sila'y nakarinig ng salita ng Diyos, wala silang choice. Kasi may nangangaral ng salita ng Diyos at sa loob ng kulungan nila natagpuan ang kaligtasan. Sa loob ng kulungan sila natagpuan ng Panginoon at sila ay kanyang inihatid sa kanyang kapahinga. So, samantalang kapag tinignan po talaga natin, ang kulungan ay hindi isang magandang lugar, kakatwang lugar. Pero may mga tao talagang itinalaga ang Panginoon na doon sila matatagpuan at doon sila ililigtas ng ating Panginoon. Ano po ang sinasabi sa atin ito? May mga pangyayari na sa ating buhay ayaw natin. Maaring nahihirapan tayo, no? Nasasaktan tayo. Kung anumang pangyayari yan, may mga tao na nagkakasakit, may mga tao na nababaon sa utang, may mga tao na nagninegosyo tapos hindi umuunlad, ano po, nalulugi sa negosyo. Pero ito palang mga pagkakataong ito'y pinapayagan ng Panginoon sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, sila kinakalinga ng Diyos. Alam niyo po kasi sa katotohanan, kahit po yung pinakamayaman na tao, sasabihin nila hindi nila kailangan ng Panginoon kasi meron na silang kayamanan. Pero sa pagkakataon na sila'y magkukulang, yung mga hindi kayang bili ng pera, marami po nagkakasakit, magpapadoktor, basta may pambayad, hindi pa humihingi ng tulong sa sa mga nananalangin. Pero kapag nando na sa sitwasyon na sasabihin ng doktor, wala na po kaming magagawa. Wala na po tayong magagawa. Ginawa na po namin lahat. Pero sadya pong hindi na kaya. Wala na pong kagalingan. Wala nang kalunasan
na maipagkakaloob sa pasyente. Alam niyo po sa mga ganitong pagkakataon, ito yung mga pagkakataon na lumalapit at tumatawag sa mga pastor, sa mga leader, sa mga manggagawa at humihingi ng prayer, humihingi ng panalangin. Meron pong iba na ayaw yung mga ganitong sitwasyon kasi sinasabi nila, naalala nyo lang kami kapag nangangailangan kayo. Naalala nyo lang kami kapag may sakit kayo, kapag wala kayong pambayad, kapag wala kayong ganito, ganyan. Mga kapatid, magrereklamo pa ba tayo sa pagkakataon na pwede natin silang ihatid sa trono ng biyaya ng ating Panginoong makapangyarihan sa lahat? Di ba po dapat hindi? Dapat ito'y maging pagkakataon natin para ipagpasalamat sa Diyos kasi may paraan tayo para maibahagi ang katotohanan ng ating Panginoon at maihatid sila sa kanyang kaliwanagan at kaligtasan. Ano ngayon ang gagawin natin kapag darating yung mga ganitong pagkakataon? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo dun sa panahon, sa pagkakataon na maari tayong magsama-sama, magkaisa na dumulog sa kanyang paanan. Samantalang mukhang hindi magandang sitwasyon. Pero alam niyo po yung mga pagkakataong the enemy has placed us in a very difficult circumstance. It's an opportunity for the Lord to show His favor, to show His love, to show His compassion. Kaya dapat po, ganun yung kaisipan natin. Kasi po, alam nyo, kapag ang kaisipan natin, nagagalit tayo, naghihinanakit tayo, sumasama ang loob natin, imbis na magagawa natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, hindi natin matutupad. Kasi, syempre, dahil hindi pagmamahal, hindi compassion yung nasa puso natin, pipiliin nating magaling. Pipiliin nating magtanim ng sama ng loob laban sa mga taong ito. Pero di ba po ito naman yung katotohanan kung bakit naparito ang Panginoon para hanapin at iligtas sila na mga nawawala at naliligaw ng landas. Kaya, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Parang yung narinig kong kwento, na uh, nasanay siya ng praise the Lord. No? Na habang siya naglalagari, uh, na dali niya yung daliri niya nang hindi sinasadya. Pero dahil nasanay siya ng praise the Lord, sabi niya, praise the Lord, nalagari ko yung daliri ko. Narinig siya nung isang karpintero din. Sabi niya, hindi ba, hindi ba panghahamak sa Panginoon yan? Sabi niya, eh, naku, mawalang galang na dun sa term na ginamit niya na katangahan. Nalalagari mo ang sarili mo. Tapos nagpupuri ka sa Panginoon. Ang sabi nung nakalagari sa sarili niya. Sabi niya kasi naniniwala ako kahit sa mga pagkakataon na nasasaktan ako, may pagkakataon, may paraan ng Diyos para iligtas at pagalingin ako. Mga kapatid, nasa pananaw natin, nasa pagtingin natin, kung yung mga pangyayari sa ating buhay ay ipagpapasalamat natin sa Diyos, magpupuri tayo sa Kanya, o mag-iisip tayo na parang hindi magandang sitwasyon ito. Kaya alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi whenever a difficulty
a challenge comes to life, may pangyayari, no, na ito nangyari na, naganap. Alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon. May excitement sa puso ko kasi alam ko may mabuting bagay na gagawin ang Diyos. Malalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat pagkakataon, maging dun sa mga hindi magagandang sitwasyon na aming kinasusuotan. Kami po una, humihingi ng tawad kung kami nakapagreklamo, kung sumama yung loob namin, kung nagalit kami, kung nagtampo kami. Pero sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat batid namin, pinayagan mo ang sitwasyon na ito upang makita namin ang iyong kaliwanagan at kami makalakad sa iyong katwiran. Kami din po ay nagpapasalamat sapagkat ginagawa mong maliwanag ang pagliligtas. Ang iyong kakayahan na kami ay ilayo sa gawa at kasamaan ng kaaway. Maraming salamat. Kami nananalig magpapatuloy ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Kabakan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapatawad, magkaroon ng kaisipan ng pagmamahal. At Panginoon, hayaan mong magkaroon ng pagkakaisa na siyang maging ugat, kadahilanan ng pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Kabakan. Maraming salamat po. Lord, we declare the fire of revival sa Kabakan. Hayaan mong dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at hayaan mong sila'y tumanggap ng kaunlaran. Hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America West in the height of its glory. Dasalin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Ikaw din po ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng nanghihingi ng katarungan sa aming bayan. Panginoon, ang aming panalangin maging bukas ang iyong kapangyarihan na dumaloy at maghatid ng tunay na hustisya sa mga nangangailangan nito. Lord, dasal din namin ang patuloy na pagsama mo sa mga misyonero namin at sa mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang aming hiling, Lord, matupad yung tawag mo sa kanila as overseas Filipino witnesses. Sila'y patuloy na sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. Habang patuloy din naming idinadalangin, Panginoon, ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Magtagumpay ka sa kanila. We declare the fire of revival. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ikaw po ang magkaloob ng iyong Santong Espiritu sa mga lingkod mo na gumaganap ng dakilang kalooban. As you also pray the same sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America, amang aming panalangin. Continue to send your fire sa mga bansang ito upang ihatid ang kaligtasan
sa mga nangangailangan. As we also pray, Panginoon, for peace sa bansang Israel. At kami po'y nananalig, Panginoon, maging sa gera na nagaganap sa Iran, ikaw ang kikilos ng may kapangyarihan, magkakaloob ng kaunawaan at ng iyong kaligtasan sa bayan ng Iran. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman, tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.